Kasi itong Ebanghelyo na bumiti ang Panginoon ng 72 na pinauna niya ang mga alagad, pinauna niya pinabisita ang mga lahat ng mga pupunta na Jesus. Alam niyo, ginagawa mo ng parayan, mga halos isang taon na yung mga may devotion kay Amang San Roque, pinapasyalan ko lang mga bahay-bahay. Agad ang posisyon. Napakaganda. Kung titignan natin, napakaganda ng devotion. Sapagkat si San Roque ay healer din. Pinapagaling nga ang may sakit. Hindi lang ng tao, pati ng kapaligiran, ng kalikasan. Kasi palaging ginagawa ito. Kaya, si San Roque, pinagdarasan kayo. Para iligtas sa pama, iligtas din sa mga sakuna, iligtas sa mga sakit. Napakaganda po ito. Sana kita ninyo na ang kwento ito ay hindi lang basta kwento. At ang kwento ito ay talagang kwento ng mga karunong-karungan ninyo na ang Panginoon na hindi kayo pinapabayaan. Na ang Panginoon ay nandito na mga pamputo ng inyong mga nunong, ang ating mga nunong, ibusog ang ating mga nunong. Sana itong ibusog ito may pasa din sa saling lahi. Diba? May pasa din sa saling lahi. Kasi kung minsan, nakakalulog lang po. Nakakalulog po na kung minsan yung mga bagong generasyon, yung bagong lahi, bagong generasyon, wala nang ulit wala nang masyadong ulit sa ating mga tradisyon. Nakakalungkot po. Kapag ang mga generasyon na gano'n, na wala nang ulit sa mga ninuno natin sa ating generation, ay parang masasabi po natin, walang ugat, rootless. And sometimes, they're also rootless. Ibig sabihin, walang ugat. Ang pinaka-ugat natin wala nang pananampalataya. Pinaka-ugat natin wala nang ang Panginoon. Umuugat lahat. Umuugat po tayo sa mga tradisyon. Hindi po naman lahat ng tradisyon ay talagang masasabi po natin nakaugat sa Panginoon. Pero napakaganda na balikan natin ang ating mga kwento ng mga lolo at lola natin, mga kwento ng ating mga magulang, para po tayo ay mas and then, bukas din. Hindi lang po na nakaugat sa tradisyon, kundi bukas din sa mga pagbabago. Para masasabi po natin, napakaganda ang muong. Para pag nakaugat tayo sa muong, nakaugat tayo sa kagaya dito na nakaugat sa bato, nakaugat sa rock foundation. Ano ang rock foundation niya? Sinabi ng Panginoon kay Peter, Peter na parang sa rock, I will build my churches. Ibig sabihin, pananampalataya ni Pedro. Pananampalataya ni Pedro sa Panginoon, na ang Panginoon po, Panginoon Jesucristo, ang Isaya, isip talaga ang pinaka-rock foundation na ating pananampalataya. Ngunit na-miss out ni Pedro. Nang sinasabi na ng Panginoon na kinakailangan magbata, magbata siya ang Panginoon, kinakailangan magsapit, magpasalan ng krus at mamamatay. Pagkakot
ni Pedro kata. Kaya kinakailangan harapin po natin ang mga sigalot at ating mga krus, kanya-kanya krus. Sinasabi ng Panginoon po na if you would like to follow me, take up your cross and follow me. Ano po ang cross niya? Hindi po yung physical na cross. Kundi ang bawat challenges, ang bawat suffering sa kanya-kanya buhay natin sa araw-araw. Kahapon, nung isang araw, yes, ako sa English, of Jesus, peace of the ordinary, yung ordinary things na little way, tinatawag, little way. Pero hindi po ang challenge sa atin, na araw-araw, yung araw-araw natin buhay, tampin natin ang mga challenges niya. Yung mga nanay, yung mga tatay, yung mga magulang, tampin ang mga challenges niya. At ganoon din ang mga anak, tampin ang inyong mga challenges. Pero mga estudyante, mga nagtuturo, tampin. Sapagkat ang ordinary life natin, yung talagang buhay natin. And then sa pinaka-ordinary pangyayari sa atin, yung po ang challenge sa atin na ipakita at ipadama ang pagmamahal. Hindi lang sa pagpasa ng krus. Hindi pasalin ang krus, pasalin ang ating mga problema, pasalin ang ating mga problema, ang ating mga challenges na mayroong pagmamahal. Kayo mga gumagawa mga social workers, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa anapuhan, yung mga ordinary challenges, yung dala natin sa Panginoon na mayroong pagmamahal. Yung po ang challenge sa atin sa Panginoon. Kaya sinasabi na ito, tumawag po siya ng 72 ng mga disciples. At pinakita niya, gano'n na ang ginagawa po natin yung mga ninuno, pumupunta sa mga bahay-bahay. Naalala ko po yung yang para sa Kristo o sa isang isla nag-establish ako ng parokya bago pa ako ordain, siguro mga 4 months ko na nagpa-ordain. Pinasaya ko sa isang isla sa Biblia, sa Batang Engan, sa Lapurar ng Bayan. At doon, hindi sila masyadong marunong magsimba at hindi sila nagsisimba. Kaya ang ginawa ko, pinasyalan ko ang mga bawat bahay. Pinasyalan ko ang mga bahay-bahay. Kung isa, may napupunta pa ako na hindi naman Katoliko. Ay, sabi ko, sorry po, hindi ko pala kayo Katoliko. Ano ginagawa ko para pag nagpapasya ko sa mga bahay-bahay at nag-umisita ka? Sabi ko, binapasya ko. Saka, kung sabi ko, umiinsol ko itong Sacred Heart, ini-install ko at pinapasal ng pamilya. Nagpaalis na ako, sabi sa akin, pag nasa balas ko, parang ikaw na, ano po, pinilabas ko na yung kanilang mga santo at mga santa nakatalo sa baon. Pinilabas ko na, parang pinilabas ko sa tuloy ko, pinaspasan ko. Pati yung mga bahay, pinaspasan ko. Tapos, naging kaibigan ko sila. Yung mga sa balasta. Yung nagkakaroon na ang chapel, chapel ng mga Katoliko, nandun po sa mundo, nalayo. Kaya minsan kakakaroon ko dito doon. Kaya ito, doon simbahan mo, akala nila, may turisters. Kaya ngayon, inaayos, nilalagay ng mga binabago pasan para magmukha ng Katoliko. Kaya, yung chapel, katapos
nangyari. Pag Sabado, sa kanila. Pag Linggo, sa Katoliko. Sapagkat ako nag-umisa. Pag Linggo. One time, napadaan ako doon na doon ko walang traffic. Kasi walang sasakyan. Wala rin kalsada. Kaya lakad ka. Isang Saturday, parang ganitong oras. Dumaan ako sa kanila. Nandun yung mga sa balista na nag-ibon doon. Kaya ako dumaan ako, sabi sa akin. Sabi ko, ano nangyari sa ito? Father, yung aming pastor, nandun ko sa bayan, iis na ko yun. Napakalakas ko ng araw. Father, parang hindi makakarating yung aming pastor. Kung sabi ko, ano, daw, ibig nyo. Father, sabi ko, parang ayaw ko sa akin. Father, pwede kaya mahiramin namin kayo? Sabi ko, kaya kinapahiram ng inyong chocolate sa akin. Pati ako, gusto nyo rin nyo rin. Sige na, Father, kailangan ka muna namin. Kailangan ka muna. Siguro na po rin na kailangan. Literally, ako muna, nagpahiram ako bilang pastor. Kaya, dapat kayo yung naging samahan namin pati yung mga Seventh-day Adventists. Napakaganda. Kaya, napakaganda po na kung isang talaga itong papasulan ng mga tao. Napakaganda. Ginagawa ko yun, yung mga missionaries. Diba? Yung mga missionaries, yung mga natin mga Eucharistic ministers dito. Di ba? Dinadala ko yung mga may sakit. Sana pakiusap lang po sa mga pasilan po muna ng mga missionaries. Then pagkapasal ng mga missionaries, then pwede po sila ng Father para makakumpisan. Pero pagdala po nun, sana i-receive po ang Holy Communion with dignity and reverence. Sapagkat kung minsan po, kumakain kung minsan, usually ang sinabi ganito, kung minsan kumakain ang may sakit. Kumakain ang may sakit. Nandito ko na si brother, dalagan ko yun. Tapos ang ginagawa ng may sakit, humaharap ka naghihinto mo ng pagkain, maharap mo kayo, brother, susubukan ang tumunan. Dapat kayo